Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 9 na miyembro ng Dawla Islamiyya Group sumuko sa Maguindanao del Sur. Nagwawalang lalaki na naksak ng mga pulis sa Bunawan City suspect na aresto. 2,954 inabando ng balikbayan boxes ipinagkaloob sa DMW para maipadala sa OFW families. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 9 na miyembro ng Dawla Islamiyya Hasan Group o DIHG ang sumuko sa 98th Infantry Bigkislahi Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Lucky O. Marco. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pagbabalik ng 9 na matataas na kagamitang pandigma, kabilang ang mga baril na Barrett 50 caliber, M14, M4, M16, M1 Garand, M1 carbine at isang M203 grenade launcher. Ipinresenta sa publiko ang mga sumukong alias Bruno, Dato Manot, Ansari, Burgo, Bobo, Sanggoku, Boy Baril, Unsay, Utik at Saud sa isang seremonya sa himpilan ng 90 IB sa harap ni Brigadier General Edgar L. Catu ng 601st Brigade at iba pang opisyal mula sa militar, pulisya at lokal na pamahalaan. Ayon kay Lieutenant Colonel Marco, bunga ito ng pinaigting na kampanya kontra terorismo at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor. Dagdag naman ni Brigadier General Catu, ang pagbabalik loob nila ay simula ng pagbabago para sa sarili, pamilya at komunidad. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa natitirang miyembro ng grupo na samantalahin ang pagkakataong makabalik sa lipunan at mamuhay ng mapayapa. 3 pulis ang nasaksak ng isang nagwawalang lalaki sa barangay Bunawan Brook, Bunawan City, Agusan del Sur, umaga nitong Mayo 29, 2025. Kinilala ang mga sugatang pulis na sina Police Executive Master Sergeant Ronald Remy Abastillas, Police Master Sergeant Frank Cercados at Police Corporal Raisan Buhawi Dalayap, lahat miyembro ng Bunawan City Police Office. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abranaho ng PNP Caraga, nagsagawa ng operasyon ng mga pulis matapos makatanggap ng tawag ukol sa kaguluhan na kinasasangkutan ng sospek na si Armasio Asis Barrios, residente rin ng lugar. Habang inaaresto, bigla umanong nanlaban si Barrios at pinagsasaksak ang mga pulis. Sa kabila ng insidente, naaresto rin ang sospek at agad na dinala sa kustodiya ng mga otoridad. Ginawaran ng medalya ng sugatang magiting ang 3 pulis bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa ospital. Isinuko ng Bureau of Custom o BOC sa Port of Davao sa Department of Migrant Workers o DMW ang 2,954 abandoned balikbayan boxes sa isang ceremonial turnover na ginanap sa Davao City. Ang mga kahong ito na orihinal na pinadala ng Overseas Filipino Workers o OFWs para sa kanilang mga pamilya ay naiwan at napabayaan ng mapanlinlang na freight forwarders. Matapos ang pag-aproba ng Department of Finance, idiniklara ng BOC na forfeited ang mga kahon at opisyal na ipinagkaloob sa DMW sa pamamagitan ng isang deed of donation. Layunin ng inisyatibang ito na maihatid ang mga kahon sa mga tunay na tatanggap bilang pagkilala sa sakripisyo at pagmamahal ng mga OFW. Sa tulong ng isang logistic provider, pangungunahan ng DMW ang ligtas at mabilis na paghahatid ng mga ito sa mga pamilyang Pilipino. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga bagong bayani ng bayan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.